Sige lang ako ra ni siya ihilak. Wa man ay problema. Iiyak ko lang itong sakit sa dibdib ko guys para mawala. Maging okay rin ako pagkatapos nito. Gusto ko lang kasi mawala yung sikip ng dibdib ko. So pasensya na po kayo guys, nag-video lang kasi ako para yung alam din ng pamilya ko na kung bakit ako umiiyak. Umiiyak ako. Minsan kasi guys, minsan kasi may problema sa Pilipinas. Lalo na sa pamilya mo. Tapos wala ka doon. Tapos, yung nagkataon pa na mga sira yung mga cellphone nila. Kasi siguro sa tagal na ng mga cellphone. Tapos, yun. Ganito yun guys, ganito yun ang OFWs. Mga OFWs pag dumarating talaga yung masikip yung dibdib mo, no? So, kailangan iiyak mo lang. Iiyak mo lang, maging okay rin ang lahat. So, dumarating din na sinasabi natin na kaya natin. Huwag tayong magpadala sa stress, pero kailangan din natin umiyak, no? Kailangan nating umiyak kasi kagaya nito wala tayong kasama, no? Mag-isa lang tayo lagi. So, hindi ko naman laging matawagan yung aking mga anak. Kasi doon sa amin walang signal, yung wifi namin hindi pa namin nabalik kasi ang mahal nga ng bayaran. So, yun, idaan ko na lang po ito sa iyak guys. Maging okay rin, no? Pagkatapos nitong iyak, maging okay yung mawala yung masikip kasi yung dibdib ko na para bang hanggang magtanghali, maghapon, nandito pa rin sa loob yung iniisip ko, no? So, hindi talaga guys, hindi talaga natin maiwasan yung problema natin sa pamilya, no? Kaya sa mga OFW dyan, ng katulad ko, no? So, siguro, wala naman guys, hindi naman talaga masyadong, ang sa isip ko talaga ay sabi ko sa isipan ko na huwag ako magpadala sa mga problema or sa aming pamilya. So, yun, mapatulo lang kasi yung luha ko habang ako'y nag-iisa, no, umalis na yung aking amo. So, mapatulo lang talaga yung luha ko na ang hirap talaga guys, no? Ngayon ko na talaga ma-realize ang lahat ng nagbalik ako sa abroad. No, na-realize ko na lahat na nagbalik ako dito sa abroad. Hindi talaga maganda na yung mga anak mo nga maliit pa sila na iniwanan mo. Yung mga anak mo, iniwanan mo na maliit pa sila hanggang lumaki sila. Yung paglaki nila, matagal ko silang hindi nakasama. Nag-abroad ako ng 2012. Hanggang lumaki na sila. Ang iba na may asawa na. Ang bunso kong kapatid naging 13 anyos na.
So, matagal ko silang hindi nakasama guys, pero yung umuwi ako, nakakasama ko lang sila ng ilang buwan. Pero maisip ko minsan na mali pala siguro ang ginagawa ko. Mali siguro pala ang ginagawa ko na mag-abroad ako, magtrabaho ako. Pero sa pag-abroad ko, sinusuportahan ko yung mga anak ko, pinapakain ko sila. Lahat ng mga sahod ko nandoon sa kanila na maging masaya sila. Kung anong gusto nila, mabili nila lalo na sa kanilang pag-aaral. Pero iniisip ko parang masama akong ina. Parang masama akong ina sa ilang taon akong nawala sa kanila. Nagtrabaho ako, nagsuporta ako sa kanila. Lahat ng mga sahod ko pinapadala ko sa kanila. Pero sa tingin nyo ba guys, tanungin ko kayo, mali ba itong maging ina ko? Na nag-abroad ako, ilang taon ako sa abroad. Pero lahat naman ng mga sahod ko nandoon sa kanila. Pinapakain ko sila ng maayos. Pinabili ko ang lahat ng mga gusto nila. Kahit nasa bahay kubo lang kami, ang importante sa akin ang mga anak ko. Makakain sila ng maayos. Kung anong gusto nila, makain nila. No? Pinapaaral ko sila. At lagi kong sinasabi sa kanila na magdasal sila, magsimba. No? Lagi kong sinasabi sa kanila, mananampalataya, magsimba, magdasal ng Panginoon. Kung kayo kaya ang tanungin ko, sa pag-abroad ko ba ay isa akong masamang ina? Kahit nandito ako sa abroad, inaalagaan ko yung mga anak ko. Lahat ng mga sahod ko, binigay ko sa kanila. Ang gusto ko lang hingiin sa kanila is, hindi sila mag-aaway. Magmahalan silang magkakapatid. Yun lang sana ang hihiin ko sa mga anak ko, na magmahalan sila. Magpasalamat nga sila, meron silang inang makikita at magsuporta sa kanila. Magbigay ng magandang kinabukasan, magbigay ng masarap na pagkain, magpadala ng pera. Kinakaya ang lahat, kahit mahirap dito sa abroad. Hindi iniisip ng ibang mga anak na kawawa pala si ina. Kinakaya niya lahat ng kalungkutan. Lahat minsan nagugutom pa. Kulang sa tulog. Yun bang iniisip mo minsan na binigay mo na ang lahat? Binigay mo na ang lahat pero wala ka man lang marinig na appreciate. Kung kausapin mo pa, iinsultuhin ka pa. Bakit ganun? Bakit ganun? Kung kakausapin mo, iinsultuhin ka pa. Parang nalagay na ako pa ang may kasalanan sa kanila. Kahit binibigay ko na ang lahat sa kanila, mali pa rin ako. Mali pa rin ako.
Kaya nga minamarites ako ng mga tao na matagal na ako sa abroad na wala akong pundar. Ayaw kong magkapundar ng malaki. Kasi alam ko, magulo. Hindi ko na rin kailangan magpundar kasi meron naman talaga rin sa amin. Meron naman talaga sa amin na pwede kaming magtira doon. Ang pinapangarap ko lang na maging masaya yung pamilya ko.